Kung ganon, tama nga ang hinala ko na isa kayong mga antingero. Kayo ba ang pumatay sa anak kong si Mulong? Pasensya ka na, tanda. Ginawa lang namin ang nararapat. Ayaw niyang makinig sa pakiusap namin at pinili niya ang makipaglaban. Kaya wala kaming magagawa kundi ang gawin ng tama at iligtas ang sarili namin mula sa inyo. Kahit kailan talaga, wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang buhay namin. Masyado kayong mapagbataas. Pakiramdam nyo kasi, nagiging bayani na kayo kapag nakapatay kayo ng mga katulad namin. Ito na ang tungkulin namin, tanda. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya pasensya na kung buhay ninyo ang kapalit. Sa maraming taon na lumipas, nasa paniniwala pa rin ng ilan ang tungkol sa misteryong mga pangyayari na nangyari noong ilang siglo na ang nakakaraan. Nakatatak na sa isipan ng mga tao ang tungkol sa mga elemento at mga aswang. At ito ay mananatili sa ating kultura at paniniwala. Magandang araw, Karine, ng Ang Mandirigma Horror Stories at kay Sir Froy ng Ang Manlalakbay Channel. Magandang araw din sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po at pinaunlakan niyong basahin itong aking ipinadalang kwento sa inyo. Itago niyo lamang ako sa pangalang Ronnie. Nasa 70 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Quezon. Nakapangasawa ako ng taga Quezon kung kaya't dito na ako tumanda. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong taon ng aking kabataan. Natatandaan kong nasa 23 taon ako noon nang mangyari sa amin ni tatay ang isang madugong misyon. Siya nga pala, bago ko ilahad sa inyo ang pangyayaring yun, ay kailangan ko munang balikan ang iilang mahalagang detalye kung bakit yun nangyari sa amin ni tatay. Tubong Batangas ang mga magulang ko. Wala silang tinapos na pag-aaral, kung kaya't pagiging magsasaka na lamang ang kanilang hanap buhay para mapakain nila kami sa pang-araw-araw at matustusan ang pag-aaral naming magkakapatid. Pero dahil sa ako ang panganay, ay hindi ko na pinagpatuloy ang pag-aaral ko. Sa halip ay mas pinili ko nang tumulong kina nanay at tatay sa pagsasaka sa bukid. At ang mga kapatid ko na lamang ang pinaaral namin. Kahit papaano ay may makapagtapos man lang sa aming pamilya at nang hindi kami kutyain ng mga pamilya ni nanay at tatay na mayroon sa buhay. Tumatak talaga sa isipan ko ang mga sinabi nila na kahit ano raw ang mangyari ay hindi kami aahon sa hirap at mamamatay na lamang daw kaming mahirap. Hindi na lamang namin sila pinatulan dahil ang turo sa amin ni nanay at tatay na maging marespeto sa kapwa, kung kaya't pinalampas namin ang bagay na yun. Bukod sa pagsasaka, ay may isa pang bagay kung saan magaling si tatay. Yun ay magaling siyang antingero sa aming baryo. Subalit ang kakayahan na yun ni tatay ay isa lamang lihim sa lahat, maliban sa aming pamilya niya. Hangang-hanga ako kay tatay sa tuwing nag-iensayo siya sa aming likuran ng bahay. Pinangarap ko noong bata pa ako na gusto kong maging isang katulad niyang antingero. Mas lalo ko pa siyang hinangaan nang malamang ko na ang trabaho ng antingero ay panatilihing nasa maayos na kalagayan ang buong nayon. Nalaman ko na siya ang tumutugis sa mga masasamang elemento at mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang maghasik ng lagim sa buong baryo. Yun ang ikinagalit ni tatay dahil ang mga aswang daw
ay isang mabangis na klase na kalaban ng mga tao. Mga biktima raw ng aswang ay ang mga tao. Kinukuha raw ng mga ito ang puso, atay at lamang loob. Halos masuka ako noon nang ikwento ni tatay ang lahat sa akin. Kaya kailangan ko raw maging matapang para ipagtanggol ang mga mahal namin sa buhay mula sa mga aswang na mababangis. Sobrang hanga ako sa ginagawa ng aking tatay Fredo, kaya kahit na nasa batang edad pa lamang ako ay nagpaturo na ako sa kanya ng pakikipaglaban. Noong una ay ayaw ni tatay na sundin ko ang yapak niya dahil delikado ang pagiging isang antingero. Pero dahil matigas ang ulo ko ay hindi ako nakinig sa kanya. Pinilit ko siya na turuan ako at ipakilala sa akin ang kanyang tinataglay na mga anting-anting. Sinabi sa akin ni tatay na dahil daw sa mga anting-anting na yon ay naging malakas siya at natatalo niya ang mga kalabang aswang at mga elemento. Marami akong natutunan kay tatay at lahat ng mga itinuro niya sa akin ay isiniksik ko sa aking isipan. Kaya bata pa lamang ako ay sinanay na ako ni tatay na makipaglaban at ipagtanggol ang mga taong inaapi. Tinuruan niya rin ako na ugaliin ko raw na tumulong sa aming kapwa na nangangailangan ng tulong. Noong nagbinata na ako, ay isang mahalagang regalo ang ibinigay sa akin ni tatay. Isang malakas na anting-anting na pinakaiingatan niya, ang anting-anting ng agila. May kakayahan daw akong mabilis kumilos. May kakayahan din daw akong makakita sa dilim. Tataglayin ko raw ang lahat ng may katangian ang isang agila. Nang sa akin na ang kuko ng agila, ay pinadasalan yon sa akin ni tatay. Tinuruan niya ako kung paano ko yun palalakasin at mas lalo pang patibayin ang kalakasan ng anting-anting oras na humarap ako sa mga aswang. Isang gabi noon ay lumabas si tatay para hanapin ang aswang na siyang pumatay sa isa naming kapitbahay. Ayaw pa sana niya akong isama noon pero pinilit ko siya. Paano ko masusubukan ang lakas ng anting-anting, tay, kung di niyo ako sasama? Oras na rin para makipaglaban ako at maging isang ganap na antingero. O siya, sige na nga anak. Dalhin mo ang mga kasangkapan na magagamit mo mamaya sa pakikipaglaban, ha? Kailangan nating maabutan si Mulong sa kanila. Kung hindi, baka kung sino na naman ang salakayin niya ngayong gabi. Sige tay, saglit lang. Ihanda ko po mga gamit ko. Dali-dali naman akong pumasok sa loob at naghanda ng mga gamit na dadalhin ko para sa pakikipagsapalaran namin ni tatay. Nang matapos, tumungo ako sa balkonahe kung nasaan si tatay na naghihintay sa akin. Nagpaalam kami kay nanay at marami siyang binilin sa amin. Pinag-iingat niya kaming dalawa. Halos pagalitan na niya si tatay dahil hinayaan daw nito na sumama ako. Kung hindi raw nagkukwento si tatay tungkol sa mga ginagawa nito, ay hindi ako magkakaroon ng interes. Tawang-tawa ako sa kanila habang umiiling nang hilain na ako ni tatay palabas ng aming bahay. Pagkatapos nun, ay tumungo kami sa kabilang gubat kung saan patungo sa kabilang baryo. Malayo pa ang nilakad namin ni tatay bago kami nakarating sa baryo kung saan naroon nakatira si Mulong. Tumambay kami ni tatay sa isang tindahan ni Aling Nina. Bumili si tatay ng tabako at nagsindi, habang ako naman ay pinagmamasdan ko ang buong paligid para abangan si Mang Mulong. Alam din ni Aling Nina na yun ang pakay namin ng hapon na yun. Sinabi niya sa amin na umalis daw kaninang umaga si Mulong at hanggang sa mga sandaling yun
ay hindi pa raw ito nakakabalik. Hinuha ni tatay ay may pinuntahan ito sa kabilang bayan o kaya ay nakipagkita ito sa kanyang kauri. Anak, mag-iingat ka ha. Sabihan mo ako kapag nakita mo si Mulong. Kailangan natin siyang masundan agad. Hindi siya pwedeng mawala sa paningin natin. Opo tay, sasabihin ko kapag nakita ko siyang dumaan. Nagtagal ng ilang sandali ang paghihintay naming dalawa ni tatay hanggang sa makita ko na si Mulong. May dala-dala siyang isang sako. Panaka-naka ang tingin niya sa buong paligid na wari bang sinisigurado niya na walang makakakita sa kanya. Tinapik ko si tatay sa kanyang balikat saka bumulong sa kanya na nakita ko na si Mulong. Nang pumasok na ang lalaki sa loob ng gubat ay agad namang kaming tumayo ni tatay at sinundan namin ang lalaki. Bigla na lamang uminit ang anting-anting na aking suot. Hinawakan ko yon sa kahinaplos-haplos. Nagsimula na rin akong magdasal nang unti-unti nang dumilim ang paligid. Nasa unahan ko si tatay at ako ang nasa hulihan. Kasalukuyan pa rin naming sinusundan si Mulong. Ilang sandali pa ay huminto siya at lumingon sa aming dalawa ni tatay. Kumaway at ngumiti sa kanya si tatay, dahilan para magpatuloy sa paglalakad si Mulong. Pero ang mga hakbang niya sa mga sandaling yon ay mabibilis. Nawari bang gusto niyang makalayo mula sa amin. Pero mas binilisan din namin ni tatay ang paglalakad. Hanggang sa tumigil si Mulong sa kanyang paglalakad at hinarap na kaming tuluyan ni tatay. Ngumiti siya at binitiwan ang sako na kanyang daladala. Umiling pa siya ng ilang beses na parang hindi makapaniwala. Kanina niyo pa ba ako sinusundan? Anong kailangan niyo sa akin? Nais ka lang sana namin makausap, Mulong, tungkol sa mga bagay-bagay. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Fredo. Alam ko na isa kang antingero at yung anak mo. Pero hindi ibig sabihin nun, re-respetuhin ko na kayo. Hindi ko naman hinihingi ang respeto mo, Mulong. Ang gusto ko lang ay itigil mo na ang ginagawa mo. Anong ibig mong sabihin, Fredo? Alam mo na ang ibig ko sabihin, Mulong. Ang pagpatay mo sa mga kabaryo natin. Sino na naman ang pinagpalit mo sa kapwa mo? Tumawa ng malakas si Mulong habang umiling-iling. Napatingin siya sa sako na kanyang dala. Hindi niya pinansin ang sinabi ni tatay. Sa halip ay kinuha niya ang sako saka tinalikuran kami ni tatay. Huwag niyo nang subukan na pigilan ako, Fredo. Hindi niyo alam kung anong gusot na pinapasok niyo. Tiningnan ko si tatay nang hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Para bang hinayaan niya na makalayo sa amin si Mulong ng mga oras na yon. Tinanong ko siya kung bakit hindi namin sinundan si Mulong at hinayaan na umalis ito. Sinagot naman ako ni tatay na pupuntahan namin si Mulong sa bahay niya. Kung hindi raw ito madadaan sa pakiusap, ay kailangan daw namin itong daanin sa dahas. At kung lumaban man daw si Mulong, yun na raw ang pagkakataon na patayin namin ito. Sumunod nga ako kay tatay patungo sa bahay ni Mulong. Alam namin na naghahanda na si Mulong sa aming pagdating, kaya humanda na rin kami ni tatay. Nasa bakuran na kami ng bahay ni Mulong nang lumabas siya. Tumawa na naman siya ng malakas nang makita niya kami ni tatay na naroon. Pinipili niyo talagang may mangyaring masama sa inyong mag-ama. Nakikiusap na kami sa iyo, Mulong. Matagal na. Natigilan mo na ang ginagawa mo. Napiliin mo na mabuhay ng tahimik. Pero ayaw mo magbago. Kung akala mo, madadaan mo ako sa pakiusap, Fredo, tulad sa iba pang kinausap mo, pues, ibahin mo ako. Hindi ko sila katulad. Magkaiba kami ng paniniwala at prinsipyo.
Kung ganon, wala na kaming pagpipilian ng anak ko, kundi ang pigilan ka at kalabanin. Hinihintay ko na rin na dumating ang pagkakataon na ito, Fredo. Malakas na sinara ni Mulong ang pinto ng kanyang bahay pagkatapos niyang pumasok sa loob. Ilang sandali pa ay lumabas na siya na walang suot na pangitaas. Tinapik ako ni tatay sa aking balikat. Yun na ang hudyat na kailangan na naming maghanda sa magiging atake ni Mulong sa amin. Kinuha ko ang aking maliit na punyal sa kabuntot ng pagi. Si tatay naman ay kinuha ang kanyang mahabang itak at ang pana. Itinali niya yon sa kanyang hawak. Ilang sandali pa ay malakas na nagdasal si tatay na sinabayan ko naman. Tawang-tawa si Mulong habang unti-unting lumalapit sa amin. Tila pinagtatawanan niya ang pagdasal namin ng malakas ni tatay. Akala niyo ba'y masasagip kayo ng dasal na yan at masasagip kayo ng Diyos na pinaniniwalaan ninyo? Hindi! Ito na ang magiging katapusan niyo mag-ama! Ang dami mong sinasabi, Mulong. Bakit hindi mo nasimulan na kalabanin kami ng anak ko, ha? Tingnan natin kung hanggang saan kakayahan mo. Nanlisik ang mga mata ni Mulong nang marinig ang sinabi at paghamon sa kanya ni tatay. Nang tumama ang sinag ng buwan kay Mulong, ay bigla na lamang nag-iba ang kanyang anyo. Humaba ang kanyang mga pangil, humaba ang kanyang mga kuko, naging pula ang kanyang mga mata, at tinubuan ng itim na balahibo ang kanyang buong katawan. Para siyang isang mabangis na asong ulol sa mga sandaling yun at napakahaba ng kanyang dila habang naglalaway. Umalulong siya ng malakas na tila nasisiyahan nang makita ang gulat sa amin ni tatay. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal. Ramdam ko ang malakas na tibok ng aking puso. Noon ko lamang naramdaman ang ganoong kaba sa tanang buhay ko. Nanginginig ang aking kamay habang nakatingin sa malaking itim na aso sa aming harapan ni tatay. Lumunok ako ng ilang beses at nilabanan ang takot na nararamdaman ko. Iniisip ko sa mga sandaling yon na hindi yun ang oras para panghinaan ako ng loob. Kailangan kong labanan ang nararamdaman ko para masugpo ang mga katulad ni Mulong sa aming baryo. Huminga ako ng malalim at hinintay na sumugod sa aming pwesto si Mulong. Mabilis itong tumakbo patungo sa amin ni tatay. Sa sobrang bilis niya ay hindi namin siya napansin na nakalapit na pala siya sa aming harapan. Sa mga sandaling yun ay hinawakan ko ang aking anting-anting at saka nagdasal ako sa aking isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata at nang maramdaman kong dumaloy na sa aking buong katawan ang kakaibang lakas mula sa anting-anting, ay iminulat ko ang aking mga mata. Pagmulat ko ay hindi ako makapaniwala na sobrang linaw ng paningin ko sa dilim. Nasusundan ko rin si Mulong na inaatake na si tatay. Sa mga sandaling yon, alam kong taglay ko na ang katangian ng isang agila. Mabilis akong tumungo kay Mulong, saka hinablot ko siya sa kanyang balahibo at malakas siyang binalibag sa lupa. Umalulong siya ng malakas at galit na tumayo, saka hinarap ako. Ngumiti ako sa kanya, saka hinintay kong lumapit siyang muli sa akin. Si tatay naman ay pumesto sa likod ko at handa akong protektahan at tulungan oras na sumalakay si Mulong. Lumipas ang ilang sandali at nakikipagbuno na ako kay Mulong. Nagpapalitan kaming dalawa ng suntok at sipa. Paminsan-minsan ay sila ni tatay ang naglalaban sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan nang napagod si Mulong, dahilan para mahampas siya ni tatay ng buntot ng pagi. Umalulong ng malakas si Mulong na para bang malalagutan na siya ng hininga.
Pinilit na tumayo ni Mulong mula sa pagbagsak sa lupa pero hindi niya magawa. Nilapitan namin siya ni tatay nang nagpalit na siya ng anyo sa tao. Sinakal siya ni tatay sa leeg. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang iba mong kasamahan, kung saan ka nakikipagpalit ng karne sa sako mong daladala. Wala akong sasabihin sa inyo. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Wala! Kung ayaw mo magsalita, may paraan naman kung paano namin sila matatagpuan. Bago pa makapagsalita si Mulong, ay mabilis nang itinarak ni tatay ang mahabang itak sa dibdib ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Mulong habang nakatitig sa aming dalawa ni tatay. Ilang sandali pa ng pagsagap niya ng hangin at ang pangingisay ay tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Bago kami lumisan sa lugar na yun, ay kinuha ni tatay ang ilang hibla ng buhok ni Mulong at ang damit nitong suot kanina. Pagka-uwi namin sa bahay, ay agad kaming nagsindi ng kandila ni tatay. Kumuha rin ako ng isang maliit na palanggana at nilagay namin doon ang damit na suot ni Mulong. Ang ilang hibla namang kinuha ni tatay mula sa aswang ay sinunog ni tatay sa insenso na sinindihan niya. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming magdasal ni tatay. Nakapikit pa ang aming mga mata. Sinabihan pa muna namin si nanay kanina na wag muna kaming gambalain sa sala habang nagdarasal kami ng orasyon para alamin kung saan galing kanina si Mulong. Makaraan ang ilang sandali ay natapos na rin ang dasal namin ni tatay at kitang-kita namin sa palanggana kung nasaan ang damit ni Mulong na nakababad sa tubig. Kita namin doon kung saan nanggaling si Mulong. Tumungo siya sa bayan at nakipagkita sa isang lalaki na nakatira sa kapis. Kung ganun tay, sa kapis pa ang ilang mga kasama ni Mulong. Ano ang plano mo sa ngayon? Hindi pwedeng baliwalain na lamang natin ito, anak. Kung hindi natin sila susundan at pipigilan, maaring kumalat pa ang kanilang lahi sa buong probinsya at bayan. Bukas na bukas ay tutungo na doon tayo kaagad. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa, anak. Kung ganun tay, sasama ako sa iyo. Pero kailangan na muna natin magpaalam kay nanay. Oo, at hindi natin sila pwedeng iwan na hindi ligtas sa pamamahay na ito. Kailangan natin gumawa ng mga pangontra laban sa aswang. Natatandaan mo ba yung itinuro ng iyong lolo Ramon sa'yo? Oo tay, sariwang-sariwa pa yun sa isipan ko. Kung ganon, kailangan na natin yung gawin habang may oras pa tayo. Kumuha nga kami ng mga sangkap ni tatay saka mga kagamitan. Pagkatapos noon ay gumawa na kami ng mga proteksyon para isabit sa bawat sulok ng bahay namin. Naglagay kami ng mga bawang at asin sa bawat sulok, maging sa mga bintana at pinto. Nang matapos na namin gawin ang lahat ng yun, ay nagpahinga na rin kami ni tatay. Kinabukasan ay sinabi namin kay nanay na tutungo kami sa kapis para hanapin ang isa pang aswang na kaibigan ni Mulong. Ayaw pa sanang pumayag ni nanay dahil natatakot siya para sa kaligtasan namin ni tatay. Pero nag-usap sila ng masinsinan hanggang sa pumayag na rin si nanay. Sinabi rin niya sa amin ni tatay na wala na rin siyang magagawa dahil kahit napigilan niya kaming dalawa ay aalis pa rin daw kami. Pagsapit ng hapon ay tumungo na kami ni tatay sa terminal ng bus at bumiyahe na kami patungong probinsya. Halos ilang oras din ang naging biyahe namin ni tatay hanggang sa makarating na nga kaming dalawa sa Capiz. Napapalibutan ng malawak na palayan ang Capiz at mga kagubatan. Hindi pa namin alam ni tatay kung saan ang patungo sa bayan na kinaroroonan ng kaibigan ni Mulong. Paano natin mahanap ang kasamahan ni Mulong, tay? Napakalawak ng Capiz. Hindi natin alam kung saan sila matatagpuan.
Huwag kang magalala anak. Ituturo tayo ng ating anting-anting kung nasaan ang aswang na hinahanap natin. Sa ngayon, kailangan muna nating humanap ng paupahang bahay. Kahit pansamantala lang. Dahil kapag natapos natin ang lakad natin dito, babalik naman na tayo ng Batangas. Tumango ako kay tatay nang marinig ang sinabi niya. Naglibot kami sa bayan para makahanap ng paupahan. Nang makakita kami at mababa ang renta ay kinuha na namin ni tatay. Nagpahinga na muna kami bago maisipan na kumain ng tanghalian. Naparami pa ang kain namin dahil halos buong gabi kaming walang kain sa biyahe. Kaya pagsapit ng hapon ay naisipan na naming dalawa na maglibot-libot sa buong bayan at magsimulang magtanong-tanong kung may nakakilala ba sa isang lalaking matanda na ang pangalan ay Paldo. Pero wala sa mga tao roon ang nakakakilala sa hinahanap namin ni tatay. May isang babaeng nakapagsabi sa amin na baka raw sa kabilang bayan pa ang hinahanap namin at wala roon. Kaya pinalipas muna namin ni tatay ang isang gabi bago kami lumipat sa kabilang bayan. Hindi kami tumigil ni tatay na hanapin ang aswang na hinahanap namin. Hanggang isang araw ay naramdaman namin ni tatay ang pag-iinit ng aming anting-anting. Isang matabang lalaki ang aming nakita ni tatay sa isang baryo sa bayan ng Dumaraw. Sinundan namin ito ni tatay at nalaman namin na nakatira ang lalaki sa isang liblib na lugar. Halos wala ng tao sa pinuntahan nito at nagkawatak-watak ang mga bahay sa isa't isa. Hindi na rin abot ng kuryente ang baryong yun dahil malayo na ito sa bayan. Kaya ang gasera na lamang ang tanging ilaw ng mga taga-ron. Humanap kami ng isang kubo ni tatay na walang tao. Doon kami pansamantalang tumuloy habang minamatsagan namin ang lalaking mataba. Nakisalamuhan na rin kami sa mga taong naroon para madali namin silang makilala. Tinanong pa kami ng ilan kung ano ang ginagawa namin doon. Sinagot naman sila ni tatay na may hinahanap lang kaming lalaki na ang pangalan ay Paldo. At mabuti na lamang sinabi sa amin ng isang matandang babae na kilala niya ang Paldo na hinahanap namin at sa kabilang baryo lamang daw ito. Noon din ay napansin namin ni tatay ang pagtitig sa amin ng malalim ng lalaking nakita namin sa bayan. Nagpasalamat kami sa matandang babaeng nagturo sa amin bago kami bumalik ni tatay sa kubo namin na tinutuluyan. Sigurado ako na magkakilala ang matandang lalaki na yon kanina na nakita natin, o baka lolo niya si Paldo. Malalaman din natin yan mamaya tay, kung tutungo na tayo roon. Bukas na tayo pupunta roon anak. Pakiramdam ko kasi may mga matang nakamasid sa ating dalawa sa mga oras na ito. Kaya humanda ka anak, paparating na sila. Mukhang natunugan na nila ang pagparito natin. Naghanda kami ng bawang sa kaasin ni tatay. Naghanda rin kami ng mga kagamitan na magagamit namin na siyang pamatay sa aswang. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay wala na halos ilaw sa buong baryo at siga na lamang sa aming kubo ang natira. Ilang sandali pang pagdarasal ay nakarinig na kami ni tatay ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Nakarinig din kami ng mga yabag sa labas. Base sa pandinig ko ay nasa bilang 10 silang lahat. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami ni tatay ng malakas na kalabog sa bubong ng kubo. At dahil sa kalumaan ay lumusot sa bubungan ang aswang at bumulusok siya hanggang sa lupa. Kinuha ko ang punyal saka ang buntot ng pagi at lumabas ng bahay. Sumunod naman si tatay sa akin. Nagulat na lamang kaming dalawa na may mga nakaabang na sa aming mga aswang.
nasa bilang 10 silang lahat at napapalibutan na pala nila ang kubo. Nakita namin ang matabang lalaki na kaninang nakatingin sa amin ni tatay. Katabi niya ang isang matandang aswang na siyang hinahanap namin na si Paldo. Tumawa ang matanda habang nakatingin sa amin. Malalim ang tingin na ibinigay niya sa amin. Anong kailangan ninyong dalawa at hinahanap niyo ako? Gusto ko lang sana namin makausap at ibalita na wala na ang kaibigan mong si Mulong. Umigting ang panga ni Paldo nang marinig niya ang sinabi ni tatay. Pinipigilan niya ang galit at pinakalma ang sarili sa mga sandaling yun. Kung ganon, tama nga ang hinala ko na isa kayong mga antingero. Kayo ba ang pumatay sa anak kong si Mulong? Pasensya ka na, tanda. Ginawa lang namin ang nararapat. Ayaw niyang makinig sa pakiusap namin at pinili niya ang makipaglaban. Kaya wala kaming magagawa kundi ang gawin ng tama at iligtas ang sarili namin mula sa inyo. Kahit kailan talaga, wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang buhay namin. Masyado kayong mapagbataas. Pakiramdam nyo kasi, nagiging bayani na kayo kapag nakapatay kayo ng mga katulad namin. Ito na ang tungkulin namin, tanda. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya pasensya na kung buhay ninyo ang kapalit. Bilib din ako sa tapang ninyong dalawa dahil dumayo pa kayo rito sa kapis para lamang hanapin ako. Pwes, gawin nating isang magandang gabi ito sa inyong dalawa. Kumuyom ang kamay ni Paldo dahil sa galit. Tinawag niya ang mga kasamahan niya at inutusan ng mga ito na patayin kami ni tatay. Pagkatapos niyang sabihin yun sa 7 niyang kasama ay umalis na rin siya. Hindi namin alam ni tatay kung natakot ba siya sa amin o baka may pinaghahandaan ang mga ito. Mabilis na sumugod sa amin ang 7 aswang. Pinalibutan nila kami ni tatay. Hinampas-hampas ko sa ere ang hawak na buntot pagi. Habang mahigpit naman ang hawak ko sa isang punyal, nakahanda na ako sa isang matinding labanan. Nagtalikuran kami ni tatay at hinihintay ang susunod sa aming pwesto, ang mga aswang. Sunod-sunod na umalulong ang mga ito habang patungo sa aming pwesto ni tatay. Pilit nila kaming pinagkakalmot gamit ang kanilang mahabang kuko. Pero agad naman namin yung iniiwasan o kaya ay sinasangga namin ng aming hawak na punyal ang kanilang atake. Hindi nila kami tinigilan at pinagtulungan nila kaming dalawa ni tatay. Pero hindi naman kami nagpatalo ni tatay at nakipaglaban din kami sa kanilang lahat. Nang makaharap ko ang isa sa kanila ay mabilis ko siyang hinampas ng buntot ng pagi. Dahil sa anting-anting ay mabilis kong naiiwasan ang mga atake niya kahit gaano pa siya kabilis. Malinaw ang paningin ko ng gabing yun kaya halos 2 na agad ang napatay ko na mga kasamahan ni Paldo. Abala ako sa pagsuntok sa isang aswang na payat nang marinig kong sumigaw ng malakas si tatay. Nang lingunin ko siya ay nakita kong sinasakal siya ng isang aswang na mataba. Agad akong kumilos at lumapit sa kinaroroonan ni Itay. Sinipa ko ng malakas ang nakadagan na aswang sa kanyang tiyan. Tinulungan kong makatayo si tatay at tinapik ko siya sa kanyang likuran. Hindi ko alam anak, pero pakiramdam ko may panlaban sila sa anting-anting ko kaya hindi ko sila matalo-talo. Kung ganun tay, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kailangan natin silang matalo anak para mapuntahan natin si Paldo. Baka tumakas na naman ang matandang yun at wala na tayong pagkakataong mahanap siya. Hinarap naming muling dalawa ni tatay ang mga aswang na kampon ni Paldo. Isa-isa namin silang kinalaban ni tatay. Kahit na pagod na kaming dalawa,
ay pinilit pa rin naming lumaban hanggang sa ang 7 na kalaban ay naging 2 na lamang. Gulat na gulat silang 2 dahil sila na lamang ang natira. Tinakbo ko ang pagitan na distansya sa 2 aswang pero agad ang mga itong tumakbo papalayo. Akma ko na sana silang susundan nang pigilan ako ni tatay. Hayaan na daw muna namin ang mga ito. Bukas naman daw kami makikipaglaban sa mga kampon ni Paldo. Sa ngayon anak, kailangan na muna natin ng pahinga para may lakas tayo ulit bukas. Hindi natin pwedeng abusuhin ang kakayahan ng ating anting-anting dahil kapag pinilit natin, baka ang katawan naman natin ang susuko. Sige tay, pero saan naman tayo dito matutulog? Wasak na ang kubong tinutuluyan natin. Sa amin na muna kayo! Napatigil kami ni tatay sa pag-uusap nang marinig namin ang boses ng isang lalaki. Pagtingin ko sa likuran ni tatay ay kitang-kita ko na lumabas doon ang isang lalaking payat na sa hinuha ko ay kasing edad ko lang din. Agad naming binunot ni tatay ang matalim naming itak at itinutok ito sa lalaking bagong dating. Gulat na gulat naman siya dahil doon. Eka, sandali lang. Hindi ho ako aswang. Nakita ko lang ang buong pangyayari at pakikipaglaban nyo sa mga aswang. Narito ako para sunduin sana kayong 2. Anong ibig mo sabihin ha, bata? Kanina pa ako rito. Papasok na sana ako ng kubo ninyo nang biglang dumating ang grupo ni Mang Paldo. Nagtago ako sa likuran nyo at doon ako naghintay hanggang sa matapos ang labanan. Kaya kitang-kita ko ang buong pangyayari. Anong kailangan mo sa amin bata? Diretsahin mo na kami ng anak ko. Huwag ka nang maraming sinasabi riyan. Gusto ko yung makausap ng Lola Grace ko. May sasabihin daw sa inyo na importante. Kung ano yun, siya lang makakapagsabi. Kung ganon, dalhin mo kami sa kanya. Pinigilan ko pa si tatay na baka patibong lang yun ni Paldo. Pero umiling sa akin si tatay at inakbayan niya ako. Sinabihan niya ako na kailangan ko raw magtiwala pero sinabi niya rin sa akin na kailangan mo ring mag-ingat. Sumama nga kami kay Samuel. Ilang metro pa lang ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa ibaba ng bundok sa isang patag na lugar nakatira sina Samuel. Pagdating namin sa kanilang kubo ay agad niyang ipinakilala sa amin si Lola Grace. Nalaman namin ni tatay na isa pala itong albularyo at nabalitaan niya kay Samuel ang nangyayari doon sa itaas ng bundok. Sinabi rin ni Lola Grace na matagal na raw niyang gustong patayin si Paldo at ang mga kampon nito. Pero masyado raw mailap ang matandang aswang. Kaya nang marinig niya raw na may dayong antingero na napadpad sa kanilang baryo, ay agad niyang pinapunta sa amin si Samuel. Dagdag pa sa amin ni Lola Grace, handa raw siyang makipagtulungan sa amin ni tatay. Matigil lang daw ang kasamaan ni Paldo sa bayan na yon. Hindi naman kami tumanggi ni tatay sa alok na yon ni Lola Grace. Tuwang-tuwa pa nga kami ni tatay dahil kahit papaano ay may katulong kaming albularyo para labanan si Paldo. Bukas na bukas raw ay magpaplano kami kung paano pababagsakin si Paldo at ang mga kasamahan niya. Pagkatapos ng pag-uusap ay hinatid na kami ni Samuel sa magiging pansamantalang silid namin ni Itay. Inayos ni tatay ang mga gamit namin sa loob ng silid. Samantala naman si Samuel ay tinawag niya ako para ipakita niya lang sa akin ang kanyang silid. Salamat talaga pare ah. Bumayag kayo para tulungan si Lola Grace. Yun na lang din kasi ang misyon na inihintay niya bago niya lisanin ang mundong ito. Ano? Lisanin ang mundo? Kailan? Bakit? Oo pare, ganun talaga ang mga albularyo. Di ko rin alam kay Lola kung bakit ganun ang tungkulin niya. Ayaw ko pa sana siyang lumisan dahil gusto ko pa siyang makasama ng matagal. Siya na lang din ang meron ako Paano na lamang ako kung pati siya mawawala?
Kung yun talaga nakatadhana kay Lola Grace, wala tayong magagawa. Pero subukan mo magdasal pare. Baka ibigay ng Diyos ang kahilingan mo. Tanggap ko na rin pare kung ano man mangyayari sa mga susunod na araw. Pero salamat dahil nandito kayo ng tatay mo at handang tumulong para wakasan na ang kasamaan ni Paldo. Tinapik ko sa balikat si Samuel sa kanginitian. Marami pa kaming pinag-usapan na dalawa bago ako tumungo sa silid. Naabutan ko na tulog na si tatay kaya tumabi na lamang ako sa kanya at natulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Lola Grace at Samuel. Sinimulan na rin naming pagplanuhan ang pagpunta sa teritoryo ni Paldo. Dinasalan ni Lola Grace ang mga anting-anting namin para mas lalo itong lumakas at hindi kami agad basta-basta matatalo ng mga aswang. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian ay nagsimula na kaming maghanda ng aming mga gamit na dadalhin sa kabilang bundok. Nang paalis na kami ni tatay at ni Lola Grace ay pinigilan kami ni Samuel. Gusto niyang sumama sa amin pero mariin siyang tinanggihan ni Lola Grace. Ngunit makulit si Samuel kaya sa huli ay sinama na rin siya ni Lola Grace. Tuwang-tuwa naman si Samuel dahil doon. Pare, ipangako mo sa akin ha. Huwag mong pabayaan si Lola Grace. Tutulong naman ako kapag kailangan nyo ng tulong. Nag-iinsayo rin ako araw-araw. Kaya may alam din ako kung paano makipaglaban. Oo na, pero magtago ka na lang muna. Saka ka na lang tumulong sa amin kapag kailangan na talaga namin ng tulong na 3. Pero kapag hindi pa, huwag ka na munang lalabas sa pinagtataguan mo mamaya. Sige pare, basta pangako mo sa akin ha, si Lola Grace. Tumango ako sa kanya at inakbayan. Nais kong iparating sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala dahil gagawin namin ni tatay ang lahat. Masiguro lang na walang mangyaring masama kay Lola Grace. Umakyat na nga kami ng bundok at halos nasa kalahating oras ang paglalakad namin. Minsan ay nagpapahinga kami mula sa paglalakad dahil mabilis mapagod si Lola Grace. Sinabi naman ni tatay na doon na lang silang dalawa ni Samuel maghintay sa patag at kami na ang magpatuloy sa pagpunta sa teritoryo ni Paldo, pero ayaw naman ni Lola Grace. Wala na kami nagawa kundi sundin ang kagustuhan nito. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa kapatagan. May mga bahay kuburoong nakatayo pero watak-watak. Sinabi ni Lola Grace na yun na ang teritoryo ni Paldo. Hindi nga nagkamali si Lola Grace dahil ilang sandali pa ay lumabas na ang matandang lalaki na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko akalain na paparito kayo sa teritoryo ko. Ang lakas naman ng loob niyong lumusob dito sa amin. Talaga ba gusto ninyong mamatay? Narito kami para pigilan ka sa masama mong balak, Paldo. Oras na para putulin ang kasamaan mo. Hindi niyo ako mapipigilan. Kahit na magsama-sama pa kayong mga antingero at mga albularyo, wala kayong magagawa sa kagustuhan ko. Tingnan natin, Paldo. Huwag ka na kasi magmatigas. Isuko mo na ang itim na bertud. Handa naman kaming tulungan ka magbago. Hindi ako papayag. Malakas na umalulong si Paldo. Naglabasan ang mga kampon niya na mukhang nasa 20 ang bilang. Unti-unti silang nagpalit ng anyo habang si Paldo ay umakyat papasok sa kanyang bahay. Hinayaan na naman niya ang mga kampon niyang kalabanin kami. Hindi rin kami makapaniwala na napakarami nilang mga aswang na nagtatago sa bundok. Mabilis na umatake ang mga kasamahan ni Paldo. Mabuti na lamang at naging handa kami at naiwasan namin ang kanilang mga mahabang kuko. Nagsaboy ng asin at bawang si Lola Grace. Sigaw ng sigaw ang mga aswang na nasabuyan niya. Nangisay ang mga ito sa lupa
at para bang umiiyak ang mga ito at galit na galit. Hindi ako umalis sa tabi ni Lola Grace dahil nangako ako kay Samuel na babantayan ko ang lola niya. Nang may sumugod na aswang sa amin, ay agad ko itong sinipa sa dibdib. Nang bumagsak siya sa lupa, ay agad ko itong dinaganan sa dibdib at itinali ko ang buntot ng pagi sa kanyang lieg. Nagpumiglas ang nilalang mula sa akin pero hindi ko siya hinayaang makawala. Nanlaban siya at sinubukan akong kalmutin sa aking braso pero pinagsusuntok ko siya hanggang sa tuluyan na ngang hindi huminga ang aswang. Tumayo ako at muling bumaling kay Lola Grace. Hingal na siya sa mga sandaling yun. Tiningnan ko si tatay at nanatili siyang malakas dahil nakapagpahinga kami kagabi at kaninang umaga. May sumugod ulit na aswang at si tatay na ang humarang dito at nakipaglaban. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang aswang na pasugod sa likuran ni Lola Grace. Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos at agad kong naitayo si Lola Grace bago pa bumaon ang mahabang kuko ng aswang sa kanyang likuran. Pagkabitaw ko sa kanya ay agad kong sinipa sa dibdib ang aswang. Tumilapon siya sa kakahuyan at bumagsak sa lupa. Pero agad din naman siyang tumayo at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ko. Hinugot ko ang maliit na punyal sa aking bewang at tinarak ko yon sa dibdib ng aswang nang makalapit siya sa akin. Tuwang-tuwa kami ni Lola Grace at tatay nang mapabagsak na namin ang halos nasa 8 aswang. Nakipaglaban pa kami sa ilan at napaslang din namin ang mga ito. Subalit napatigil kaming 3 nang marinig ang malakas na sigaw ni Samuel. Kasunod ng malakas na sigaw na yun ni Samuel ay ang malakas na tawa ni Paldo. Napatigil kami sa pakikipaglaban sa mga kampon ni Paldo nang makita namin si Samuel na kanyang hawak-hawak sa leeg. Sinasakal niya si Samuel gamit ang kanyang braso. Huwag niyo akong alalahanin. Ayos lang ako. Kaya ko sa sarili ko. Ang intindihin niyo ay ang patay ng mga aswang na yan. Kasama na itong pinuno nila. Tumahimik ka! Kung ayaw mong patayin kita kaagad. Ano? Hindi pa ba kayo titigil na 3? Kung hindi kayo titigil, mamamatay itong kasama nyo. Mamamatay itong apo mo, Grace! Walang niya ka talaga, Paldo. Nandadamay ka pa ng iba. Natatakot ka bang matalo ka namin? O kaya't humanap ka ng patibong na sa tingin mo'y makapagpapanalo sa'yo? Wala kayong pakialam. Marami kayong pinatay sa kasamahan ko, kaya dapat lang na may kapalit. Malakas na sumigaw si Lola Grace nang makita niya na ibabaon na ni Paldo ang kanyang mahabang kuko sa liig ni Samuel. Pero bago pa magawa ni Paldo ang masama niyang balak kay Samuel, ay agad na akong kumilos ng mabilis. Hinila ko si Samuel palayo kay Paldo. Dahil sa tulong ng aking anting-anting, ay mabilis akong kumilos kung paano kabilis lumipad ang isang agila. Ayos ka lang ba, pare? Oo, pare. Ayos lang ako. Hindi ako papayag na mananalo kayo. Magbabayad kayong lahat sa ginawa niyong paggambala sa teritoryo namin. Hinila ko si Samuel patungo kina tatay at Lola Grace. Isang anting-anting ang ipinasuot ni Lola Grace kay Samuel ng mga sandaling yun. Hindi na ako nagtanong kung ano ang anting-anting na yun. Sa halip ay bumalik na ako kay Paldo. Kitang-kita ko kung paano siya tumingala sa langit, sa maliwanag na bilog na buwan. Umalulong ng malakas si Paldo na nagpanindig sa aming balahibo. Pagkatapos nun ay rinig na rinig namin ang sunod-sunod na alulong din
ng mga natitira niyang kampon na aswang. Tinawag kami ni Lola Grace at inayang magdasal kami ng malakas. Kailangan na rin daw namin kumilos habang umaalulong ang mga aswang. Dahil kapag hinintay pa raw namin na magpalit ng anyo ang mga ito, ay paniguradong hindi na raw namin basta-bastang matatalo ang mga ito, lalo daw at humihingi na ang mga aswang ng lakas sa buwan. Inisa-isa naming pinagsasaksak ng punyal ang mga kasamahan ni Paldo, pero ang ilan sa kanila ay agad na kumilos kaya hindi na namin napaslang. Nanlaban kami sa mga ito at nakipagbuno. Nang matapos na silang umalulong ay bumaling na sila sa amin kasama si Paldo. Gulat na gulat ako nang bigla niya akong hampasin ng kanyang kamay, dahilan para tumilapon ako sa kakahuyan. Hindi ko inaasahan ang kakaiba niyang lakas sa mga sandaling yun. Tumayo ako mula sa pagkakabagsak ko sa lupa at binalingan si Paldo. Ganon na lamang ang kabakong naramdaman nang makita ko siyang sakal-sakal niya sa liig si tatay. Agad akong kumilos ng mabilis at tinakbo ko ang kinaroroonan niya. Sinipa ko siya ng malakas nang makarating na ako sa kanyang pwesto. Agad ko siyang sinundan nang sumadsad siya sa lupa. Dinaganan ko siya at pinagsusuntok sa kanyang mukha. Hinugot ko ang maliit na punyal sa aking baywang. Akma ko na sana siyang sasaksakin nang mahawakan niya ang aking kanang kamay. Pinigilan niya ako na saksakin siya. Naglaban ang lakas naming dalawa hanggang sa hindi ko namalayan na sinuntok niya ako sa panga. Yun ang dahilan kung bakit tumilapon ako sa lupa. Pero agad din naman akong nakabawi at tumayo mula sa aking pagkakabagsak. Agad ko siyang sinugod at nakipagbuno sa kanya. Kahit na pagod ako at parang mawawalan ng lakas ay hindi ako sumuko. Nakipaglaban pa rin ako kay Paldo. Hanggang sa dumating si tatay at tinulungan niya akong pabagsakin ang aswang. Nagtutulungan kami ni tatay na wakasan na ang kasamaan ni Paldo. Nakakatawa dahil nagtutulungan pa kayong dalawa para labang paslangin ako. Ganon ba kayong kahinang dalawa? Wala ka na rin pakialam pa, tanda! Tapusin na natin ang laban! Kung yun ang gusto ninyo, wala akong karapatan para tumanggi. Sabik na akong ibaon ng mga kuko ko sa inyong dibdib! Tumawa si Paldo ng malakas at agad na tinakbo ang distansyang namamagitan sa amin. Nakipagbuno kami kay Paldo hanggang sa tuluyan na nga namin siyang napaslang. Ibinaon ni tatay ang mahaba niyang itak sa dibdib ni Paldo, dahilan kung bakit namin ito natalo. Naghihingalo ito nang bumagsak sa lupa habang nakatingin sa aming dalawa ni tatay. Tinawag namin si Lola Grace para dasalan si Paldo at makuha ang itim na bertud sa katawan nito. Agad naman na lumapit si Lola Grace kasama si Samuel. Dinasalan ni Lola Grace si Paldo at makaraan ang ilang sandali ay isinukan ng lalaking aswang ang itim na bertud. Kinuha ni Lola Grace ang hawak kong punyal at dinasalan niya yon. Pagkatapos ay ibinalik niya sa akin ang punyal na maliit. Sinabi sa akin ni Lola Grace na gamitin ko raw yung punyal para mawasak ang itim na bertud. Yun na lamang daw ang paraan para hindi na ito makapagpinsala pa ng ibang tao na bibiktimahin nito. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at malakas kong itinarak ang dulo ng punyal sa itim na bertud. Ilang ulit kong itinarak ang punyal hanggang sa tuluyan itong nawasak. Pagkatapos na mawasak ang itim na bertud, ay sinabuyan ito ni Lola Grace ng agwa bendita. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang pagkalusaw ng bato
na tila nilamon ito ng isang asido. Bago namin lisanin ang bundok ay sinigurado na muna namin na patay na talaga si Paldo at ang iba pang kasamahan nito. Pinasunog ni Lola Grace sa amin ni tatay ang bangkay ni Paldo para tuluyan na raw masiguro na hindi na ito mabubuhay. Sinigurado namin na maging abo na lamang ang katawan ni Paldo bago kami tuluyang umalis. Sinabihan siya ni tatay na walang dapat ipagpasalamat sa ginagawa namin kundi tungkulin namin yun bilang isang antingero. Tawang-tawa naman si Lola Grace sa amin. Doon na muna niya kami pinatuloy ng isang gabi bago raw kami lumisan para bumalik sa amin. Hindi naman kami tumanggi ni tatay dahil pabor din naman yun sa amin, lalo na at kinabukasan ay malayo-layo pa ang biyahe naming dalawa. Tumungo ako sa kusina at tinulungan si Samuel na maghugas ng plato pagkatapos naming kumain na 4. Maraming salamat talaga pare ah. Tinupad mong pangako mo na protektahan si Lola Grace. Kung hindi dahil sa inyo ng tatay mo, baka na paano na si Lola Grace. Kaming dalawa. Sus, wala kang dapat ipagpasalamat sa amin ni tatay pare. Ginagawa lang namin kung anong tingin namin ang tama. Isa pa, iisa lang din ang gusto natin. Ang tapusin ang kasamaan dito sa mundo. Kaya nga saka yan dapat ang mangyari. Pero hindi natin talaga maiwasan na may mga masasama talagang nakapalibot sa mundo natin. Oo pare, kaya sana palagi kang mag-iingat kayo ng lola mo. Salamat pare, pero alam ko na alam mo rin kung anong mangyayari kay lola matapos ang mga susunod na araw. Tinapik ko sa balikat si Samuel. Nais kong iparating sa kanya na kailangan niyang magpakatatag kung wala na ang kanyang Lola Grace. Kinabukasan ay nagpaalam na nga kami kay Samuel at Lola Grace. Hinatid pa nila kami patungo sa bayan. Nagpasalamat muna kami ni tatay sa kanilang dalawa bago kami sumakay ng tricycle patungo sa terminal ng bus. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ay nakarating na nga kami ng bahay. Labis ang saya ni nanay nang makita niya kaming ligtas ni tatay sa aming lakad. Mabuti raw at wala sa aming nangyaring masama dahil kapag mayroon daw ay hindi niya kakayanin. Nabanggit ko rin sa kanya ang tungkol kay Lola Grace at Samuel at tuwang-tuwa naman si nanay sa aking kwento. Matapos ang buong pangyayari na yun, ay palagi na akong sumasama kay tatay sa kanyang mga lakad. Palagi rin akong tumutulong sa kapwa para mapanatiling balanse ang mundo. Sa mga nangyari ay marami akong natutunan at mga aral na binaon hanggang sa aking pagtanda na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Yun ay ang katotohanan na walang makakatalo sa kabutihan at ang kasamaan ay palaging may hangganan. Wakas.